Pagdating nga namin sa ilog, ako ay nadula sa sobrang pagka-excite kasama ang mga bata. Parang nagising ang buong kalikasan sa ingay at tawanan at dito magsisimula ang isang pinakamaligayang araw namin. Isang kwento puno ng tawanan at adventure kasama ang kalikasan. Ang ganda talaga dito sa probinsya, malawak ang berdeng paligid, tahimik at malayo sa masikip at maingay na syudad. At habang kami naglalakad, tanong ng aking mga anak, "Pa, may wifi ba dito?" Napangiti ako at sumagot, "Anak, ang meron dito ay wifi. Feel mo ang hangin, feel na feel mo ang katahimikan, feel na feel mo ang kapayapaan, kaya enjoy nyo ang ganda ng kapaligiran at ng kalikasan." Pero bago ko umpisa ng aming kwento, may gusto po muna akong i-share sa inyo mga tropa na salita ng Diyos sa Awit chapter 19 verse 1. Ang mga langit ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang kalawakan ay nagpapakita ng gawa ng kanyang mga kamay. Pinapaalala ng talatang ito na ang kalikasan mismo ang unang Biblia na ating nababasa. Bago pa man natin mabuksan ng banal na kasulatan, ang langit, ang ilog, ang hangin, ang mga puno, lahat ay nagsasalita ng kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Kapag pinagmamasdan natin ang kagandahan ng kalikasan, ay para na rin nating nakikita ang mismong pagkamalikhain at ang pag-ibig ng Diyos. Kaya tungkulin nating igalang, pahalagahan at protektahan. Kaya kapag naglalakad tayo sa gubat, naliligo sa ilog o umiinga ng sariwang hangin, para na rin tayong nakikipagtagpo sa Diyos sa kanyang likas na templo. Sa probinsyang payapa, doon kami dinala kung saan ang araw ay tila mas mabagal ang ikot at ang hangin kahit simpleng umiihip sa aming mga katawan ay parang may dalang yakap ng kalikasan. Sa tabing ilog kami unang humimpil habang ang mga batay nagsisigawan sa tuwa at hindi mapigil. Parang mga maya na pinakawalan sa hawla, ang tubig na malamig, tila bulong ng bundok na nagsasabing, "Halika, magpahinga ka muna." Naglakad kami sa gubat na may halong biruan at takot dahil sa bawat kaluskos baka may ahas sa amin ay nag-aabang. Pero nang makita namin ang mayabong na talbusan ng pakuan, kami ay sabay-sabay na nakangiti at nagunahan ang aming munting kayamanan, ang masarap na ulam sa aming hapunan. Ako'y nagsaing muna habang sila'y lumalangoy na may tuwa at ang bawat sandaling lumilipas parang bumabalik ang simpleng kaligayahan na minsan ay naliligaw sa gitna ng abala at ang ingay sa mundo ng kinagisnan. Sabi nga sa Awit chapter 24 verse 1, ang lupa ay pagkaari ng Panginoon at ang lahat ng naririto, ang sanlibutan at silang nanganahan dito. Ipinapakita ng talatang ito na ang lahat ng ating nasisilayan, ang ilog, mga kagubatan, mga ibon, sariwang hangin at maging tayo ay bahagi ng paglikha ng Diyos. Hindi natin ito pag-aari kundi ipinagkatiwala lamang sa atin. Kaya bawat dampi ng tubig sa ating balat, sa bawat pag-akyat sa mga kabundukan at paglanghap ng sariwang hangin ay paalala na dapat nating pahalagahan ang mundong ito bilang pagpapahalaga sa kaniyang pagmamahal sa sanlibutan. Ang munting piknik sa gilid ng ilog, ilang piraso ng prutas ng saging, 2 dilata ng sardinas na sinamahan ng kwentuhan ay amin ang pinagsaluhan. Ang simpleng kainan ay tila mas masarap pa sa high class na kainan na aming kinagisnan. Kasabay ng lagaslas ng tubig at tawa ng aking mga anak na wari bang lumilika ng sariling himig ng kagalakan. Sa gitna ng katahimikan na may halong pagod at tawanan, aking naunawaan hindi sa dami ng gamit nakikita ang kayamanan, kundi sa dami ng sandaling ganito, mga sandaling puno ng kapayapaan at katahimikan habang kasama ang biyaya at ganda ng kalikasan. Umuwi kaming may pusong magaan, may pag-asang pitpit at may pangakong babalik muli. Hindi lamang upang maglibang kundi upang muling maramdaman ang biyaya ng pamilya at kalikasan. Sapagkat sa dulo ng bawat kwento, ang pamilyang masaya kasama ang kalikasan sa tabi ng ilog sa ilalim ng mga puno at hiugan at sa piling ng Diyos ay tunay na pinagpapala at ang pag-asa ay hindi mawawala magpakailanman.